Para sa mga naghahanap ng ganitong unit, ito nga po yan sa Motorlandia, Molino 3, Bacoor, Cavite. At ito po ay nasa tabi lang naman ng highway, kaya naman hindi mahirap puntahan. Good morning mga kabiyahe. Andito tayong muli sa Motorlandia, Molino 3, Bacoor, Cavite. So may re-reviewin tayo na isang unit ni Suzuki, which is ito yung Suzuki Gixxer 150 Fi. So pasukin natin, tara, let's go. Ayan, napaka-brusko. At iikutan muna natin mga kabiyahe ang appearance para makita natin ang kagwapuhan ng ating unit. So sa gulong pa lang mga kabiyahe, hindi ka na talaga ibubuwal dahil napakalaki. Ayan, napakaganda yung i-banking dahil eto po, kung mapapansin niyo, hindi lang gulong ang malalaki, pati yung kanya mga groove talagang kapit na kapit sa kalsada, sa basa man o tuyo. Ito yung kanyang gulong sa unahan na napakalaki rin at malalaki rin ang kanyang mga groove. So umpisa na natin mga kabiyahe sa kanyang presyo. Para sa mga naghahanap ng ganitong unit, may cash ito mga kabiyahe na 104,900 pesos. Dito nga po yan sa Motorlandia, Molino 3, Bacoor, Cavite. At ito po ay nasa tabi lang naman ng highway, kaya naman hindi mahirap puntahan. At kung kukunin natin ito ng installment, magda-down lang tayo mga kabiyahe ng 9,800 pesos. Ayan, napakababa ng kanyang down payment. At sa 1 year mga kabiyahe, ito lang ang babayaran natin, 10,120 pesos sa kanyang monthly sa 1 year. At sa 2 years naman, 5,940 pesos. Para dito po yan kay Gixxer 150 Fi ng Suzuki. At sa 3 years naman, 4,540 pesos. Ayan, mayroon na kayong ganitong unit na kabrusko. So dito mga kabiyahe, sa kanyang headlight, ginamitan ito mga kabiyahe ng LED. Lahat LED na yan. Itong lower niya, yung middle o yung high niya. So lahat po yan LED. Pagdating naman sa kanyang mga turn signal, ginamitan pa rin po siya ng bulb type. Ayan. At dito sa kanyang baba, makikita natin dito yung kanyang gulong na sabi ko nga kanina, napaka-brusko at napakalaki, malapad. At ang sukat ng kanyang gulong, ayan, 180 by 17. Ayan. At ang kanyang brand na ginamit ay MRF. So yan pong MRF na yan ay tested ko po yan na makunat. Makunat po yan dahil nagamit ko po ito nung ako po ay nagta-tricycle driver pa lang. Napakatagal kong ginamit ang ganyang goma, MRF. So napakakunat po niyan. So balik na tayo dito sa kanyang braking system sa unahan. Ginamitan siya ng disc brake na napakalapad. Tingin ko mga G's ang lapad nito. At meron siya ditong dual piston caliper na ang tatak naman ay vibre. Pagdating naman sa kanyang suspension dito sa unahan, ayan, napakalaki. At ang kulay ay matte black. Napakalaki ng kanyang torque suspension dito. Ito naman yung kanyang fender sa unahan na may decals na Suzuki. Malapad din yung kanyang fender na mga kabiyahe. At yan ay hindi basta-basta plastic lang. Hard plastic siya pero makapal. Yung appearance ng kanyang mags mga kabiyahe, meron siyang lining na yellow-green ang kulay. Kaya naman litaw na litaw ang kanyang kagwapuhan dahil nakadagdag angas yung kanyang decals. At ito po ay naka-tubeless na rin mga kabiyahe. Sa part na ito, makikita natin yung edges niya dito mga kabiyahe. Kung mapapansin niyo ay talagang matulis. So ang ibig sabihin niyan, kaya niyan linagyan ng ganyan para kung tumatakbo na tayo ng high speed ay hindi siya sagabal sa hangin. Kaya naman ang mga edges niya ay puro patulis. Maging dito sa baba, may mga bent siya dito at may mga butas din siya dito para hindi nabubulunan ng hangin. Ayan, lusot-lusutan lang siya. At yung kanyang decals, ayan, litaw na litaw ang kagwapuhan nga at kulay itim at glossy pa. Dito natin makikita yung decals na Gixxer. Ayan na gray ang kulay. At mayroon siya dito dark gray na hindi masyado makita dahil ang combination niya ay black. Pero itong yellow-green na ito, ayan, kitang-kita naman. At siguro sa gabi mga kabiyahe, pag tinamaan to ng ilaw, rumireflect siya.
Sa upper part, ayan, napakalaki ng kanyang tangke. At dito makikita natin ang kanyang logo na Suzuki. Ito naman yung kanyang engine na may naka-emboss na Suzuki. At ito naman yung kanyang shifter. Ayan, napakalambot lang mga kabiyahe. Yung ating foot peg ng ating rider at yung side stand natin. Meron siyang side stand. Ito naman yung kanyang center stand na makapal. At dito sa taas, wala na tayo dito makikita ang decals. So meron tayo ditong susian para matanggal natin itong upuan dito. Kasi dito nakapwesto yung battery at yung ating common tools. At dito sa baba, ayan, ito yung foot peg ng ating pillion at ito naman yung kanyang stem. So naka-upright tayo dito yung paa ng ating mga pillion. So dito sa baba, ito makikita natin dito na napakalaki ng kanyang swing arm at 1 media ang kapal niyan mga kabiyahe. At pagdating dito sa taas, meron tayo ditong chain guard na maganda yan dahil pagka tag-ulan, malakas makasira ng kadena yung tubig ulan kasi nahaluan ng mga putik-putik at mga buhangin. So dito, gumamit din sila dito ng malaking kadena. Meron ito ditong sa rear sprocket na 45 teeth. Ayan. At ito rin yung gulong dito sa likuran mga kabiyahe na ginamitan ng sukat 140 by 60 by 17. So yun, napakalapad mga kabiyahe. Ang goma na kinabit dito ay MRF pa rin. So napakakunat niyan mga kabiyahe. Ito naman yung kanyang suspension dito sa likuran na naka-monoshock at napakakapal, kulay pula. Tapos dito naman, ito, meron din tayo dito ang mudguard o tire hugger para din support o pang depensa sa tubig at saka sa mga buhabangin o putik. Tapos dito sa bandang gitna, clear na yan. Dito ulit, meron ulit siyang linagay dito na tire hugger. Ayan, para ito naman, ang dinidepensa naman ito mga kabiyahe ay yung ating mga pillion. Hindi siya matatapunan ng tubig kung sakaling mapapadaan tayo sa basang kalsada. So ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng taillight ni Suzuki Gixxer 150 Fi. Ito po ay naka-LED. Itong kanyang pinaka-taillight mismo. At kapag naka-activate yung mga kabiyahe, pa-letter B po yan. At dito sa ating turn signal, ginamitan nga siya ng bulb type. Ayan. At dito, same pa rin ang karamihang motor, meron tayo ditong additional reflectorize para additional din visible tayo sa gabi. At ito mga kabiyahe, may ilaw ito para pag yung ating license plate dito, pag activate yung ating engine, naiilawan yung ating license plate, nakikita ng mga taong sumusunod sa atin. So yan yung kanyang fender dito sa likuran. Ito naman yung kanyang appearance sa kanyang exhaust na naka-infinity design. Ayan, naka-dual tip. Ayan, dual tip siya mga kabiyahe. At meron siya ditong end cap na hard plastic. Ayan. Pero ito mga kabiyahe sa personal, napaka-brusko. Napakalaki niya. Halos isang dangkal siya mga kabiyahe. Siguro yung dangkal ko mga 7. 7 inches ang dangkal ko pero siya halos isang dangkal ko siya. Isang dangkal talaga. At dito, meron tayo ditong heat guard na metal, hindi siya plastic. Ito plastic to. Ito metal mga kabiyahe. At ito ay naka-chrome, hindi siya kakalawangin. At hindi lang basta-basta siya metal mga kabiyahe. Makapal din siya. Hindi siya basta-basta mayuyupi. At dito sa taas, ayan yung ating apakan ng ating pillion, yung foot peg. At itong pinaka-container ditong puti na to, ito yung lubricant ng ating disc brake dito sa likuran. At ito nga, yung ating disc brake sa likuran na napakalaki rin naman, ayan. At naka-single piston caliper yan mga kabiyahe. Ito naman yung kanyang engine dito sa may bandang kanan na may naka-emboss na Suzuki. Ayan, at pinalakas ito ng ESP, which is ito yung Suzuki Eco Performance. Ayan. At ito naman yung kanyang foot brake na malapit lang din sa paa natin. So hindi tatalon yung sapatos natin diyan dahil malaki ang space
at yung kanyang footrest ng ating rider na foldable yan mga kabiyahe. Kapag sumaya dito, magpo-fold siya, hindi siya mababali. Dito tayo sa handlebar mga kabiyahe. Ito yung appearance ng kanyang handlebar na naka glossy black. So all in all, talagang black si Suzuki Gixxer 150 Fi. So ayan, wala kayong makikita dito ng ibang kulay kundi talagang puro black. Kaya naman napaka-brusko nito tingnan. At dito sa ating right hand grip, ayan, ito yung kanyang throttle. At naka-bar end din tayo dito ng pwede itong palitan mga kabiyahe ng bakal. So ngayon, hard plastic ang nakalagay dito. Pwede natin ito i-aftermarket natin ng halos uno, yung nabibili sa mga platform. Ayan, lalong gagwapo yan. At ito naman yung ating preno sa unahan. Malambot din siya. At meron na rin siyang mga side mirror mga kabiyahe. Ayan, malaki yung kanyang side mirror. At dito naman, ito yung engine kill switch niya. Ito yung kulay pula. At ito naman yung on and off ng kanyang headlight. At meron tayo ditong electric starter. Ayan. Pagdating pala mga kabiyahe, pag-start ng unit na ito ay puro lang tayo dito sa kanyang electric. Wala po siyang kick. So, ito lang po magdadala sa atin. At pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang instrument panel, ito po ay naka-digital na rin. At ito yung dalawang kanyang buton. Ito yung select. At ito naman yung adjust o set. So, pagdating naman dito sa kanyang left hand grip, ayan, yung ating clutch, malambot din. At dito sa likod, yung kulay yellow, meron tayo ditong pass light switch, ayan. At ito naman yung high and low beam, yung turn signal, at yung ating busina. So ito naman mga kabiyahe, yung kanyang upuan. So magkaiba ito mga kabiyahe, yung upuan ng rider, may partition siya dito mga kabiyahe. At ito naman yung upuan ng ating pillion, ayan, pag sinusiyan natin yan, matatanggal natin yan. At makikita natin dito yung ating battery at yung ating tools. Ito naman yung hawakan ng ating pillion. Ayan. Simple lang. At ito po ay nalalagyan din naman kung gusto nyong magpalagay ng top box. May nabibili nito aftermarket ng ating top box bracket. So yun mga kabiyahe, ang ating review dito kay Suzuki Gixxer 150 Fi. Kung kayo po ay naghahanap ng ganitong unit, pumunta lang po kayo dito sa Motorlandia, Molino 3, Bacoor, Cavite. At ito po ay available dito. So okay, tagads muli. Biyahe ni Frank. God bless.